Itinanggi ng palasyo na may selective justice sa pansamantalang paglaya ni dating Senador Bong Revilla. Tugon niya ng palasyo kasunod ng pagkwestiyon ng ilang grupo sa pagpayag ng Sandigang Bayan na makapagpiyansa ang dating senador. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung selective justice ang nangyayari ngayon sa usapin ng flood control scandal, hindi na dapat sinampahan pa ng kaso si Revilla. Hindi rin daw hawak ng Pangulo ang desisyon ng Korte sa kaso ni Revilla. Malinaw rin anya ang separation of powers at judiciary na mismo ang nagdesisyon ukol dito. Dagdag pa ni Yusek Castro, may mga kasabay na nakasuhan si Revilla na hindi napagbigyan ng hiling para sa temporary liberty. Kaya hindi raw pwedeng sabihin na hindi sapat ang ginawang trabaho ng ombudsman. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So walang logic. It doesn't follow na siya ang unang pakakawalan dahil kaalyado. Inasahan raw ni Ombudsman Boyeng Remulla na papayagan si Revilla na makapagpiyansa. Sa isang panayam sa radyo, sinabi niyang tila trinabaho raw para makapagpiyansa ang dating senador. Hindi naman sinabi ni Remulla kung sino ang pininiwalaan niyang trumabaho dito. Pero giit niya, gagamitin nila ang lahat ng remedyo para mapatunayang malakas ang ebidensya laban sa dating senador. Narito ang pahayag ni Ombudsman Boyeng Remulla. Kasi we predicted this to happen eh. Alam na namin to, binabanggit ko na sa iyo, Pao, to. I was mentioning this in one of our lunches na mangyayari yan. Meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero that's only a battle. We have to win the war as a country. Yes. Itong gerang to, bansa ito, na nakikipaglaban na para sa kanyang survival. So we just need the country to help us. Sa desisyon ng Sandigang Bayan 3rd Division, bigo raw ang prosekusyon na magbigay ng malakas na ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa malversation. Wala rin daw na ipakitang ebidensya na alam o pumayag si Revilla sa paglulustay ng pondo ng pamahalaan ng kanyang mga kapwa akusado. Paliwanag pa ng Anti-Graft Court, ang malversation ay nangyayari lang kapag pampublikong pondo ang pinag-uusapan. Pero ang pera daw na natanggap ni Revilla ay galing sa mga kontratista at hindi sa kaban ng bayan. Ikaw naman ang nagko-cover nito. Ikaw ang mag-umpisa. Sige. Hindi ba? Ang nakakagulat dito, parang sampal kasi siya, di ba? Doon sa administration. Kasi matatandaan natin, ilang beses pa ulit-ulit na sinasabi ng Malacanang na kaya ang bagal magsampa ng kaso against dun sa mga involved sa anomalies ng flood control project dahil pinag-aaralan and they want to make sure na merong ebidensya. At airtight. Di ba? Airtight. Oo. Pero ang nangyari ngayon, kung ganun pala yung basis bago magsampa ng kaso, paanong nangyari na yung mismong Sandigang Bayan ang nagpumayag kay dating Senador Bong Revilla na makapagpiyansa sa isang kaso na non-bailable supposedly dahil lang sinasabi ng Sandigang Bayan, wala kayong ebidensya para sabihin na guilty si Senador Bong Revilla dito sa pinaparatang na anomalya sa Pandibulacan. For context lang, even if napiyansahan itong kasong malversation ni Senator Bong Revilla, the case persists ha. Andun pa rin siya, mga kapatid, at least para sa hindi laya lang siya, kumbaga habang dinidinig ang kaso, hindi siya nakakulong. Yes. Diba? Pero nandyan yung kaso. And siguro, dagdagan ko na rin, naalala ko kasi sabi ni Bukay, wala talagang non-bailable. Kasi pwede ka naman talagang hindi lang siya yung, pag lumabas yung warrant of arrest, pwede ka mag-bail. If hindi ganun yung malversation siya ka-plunder. Pero pwede talagang mag-request yung kampo mo na i-bail siya kapag ganito nga na may mga butas sa prosekusyon. Yes, at saka malinaw din yung nakasaad doon sa naging decision ng Sandigan Bayan dito sa bail. Pinagbasihan nila yung Enrile versus Sandigan Bayan. Na bagamat non-bailable yung kaso, kapag nakita nila na teka walang enough evidence na ipinakita yung prosekusyon, so pwede nating i-grant yung bail para sa kinasuhan. So medyo kailangan magdoble trabaho nila Kailangan. Boyeng Remulla dyan, ano? Kasi the fact na, very telling the fact na nabigyan ng bail means medyo hindi ganun kayo. Mahina. Oo.
Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.